beloved Boss Mike Cervera. Na si dating DPD. Tingnan nyo mga kababayan ko ha. Baka akala kasi nila mga kababayan, pag nawala na yung yaang nasasangkot sa membro ng pamilya nila, nasasangkot sa karumal-dumal na katiwalian, pagnanakaw, pandarambong sa kaban ng bayan, absuelto na. Hindi ho! Eto mga kababayan ko, tulad na sinasabi ko kanina, na hindi dapat pinapalagpas at hindi na dapat isawalang bahala at pabayaan na lang yung pong mga ninakaw neto kung meron man. Diba? Sabi nga ni Marites Musni, worse pa Boss Mike, ayaw pa ipa-autopsy. Yun na nga. Kaya nga, sabi nga natin kanina, nakakaduda. Eto na. Ngayong wala na si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, wala na rin siyang pananagutan sa batas. Pero may habol pa rin ang pamahalaan kung meron man siyang nakaw na yaman. Yan! Paano naman nung? Tama na yung drama. Delikado pa kayo. Hindi pa tapos ang kalbaryo. Dahil mga kababayan ko, yung mga nakaw na yaman, kung meron man daw, di umano, etong si Cathy Cabral na pumanaw na daw, di umano, mga kababayan ko, meron pa ring habol sa mga nakaw na yaman. Nako, bobosisiin yan. Di ba? Aalamin anong mga property, anong mga bangko, mga kababayan ko. Di ba? Ang problema niyan, mga kababayan, etong lalaki, yung kung may bangko yan at naka-joint account sila o kaya account lang ni Cathy Cabral, nako, delikado. Malamang may hirapan silang ilabas yung pong pera at kung meron mang ilalabas, malaki na po yung tax. Diba? So ngayon, eto na. Walang ligtas. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Camille, paano ang investigasyon sa flood control scam sa pagpanap ni Cabral? Nako. Cheryl, iginiit ng DOJ na pwede pa ring bawiin ng gobyerno ang mga pera na iligal na nakuha ni Cabral mula sa mga flood control projects. Patay ka, Manong. Nako, delikado. Patay ka niya! Mukhang hindi magiging masaya si Manong. Ayan babawiin daw mga kababayan yung pong mga mapapatunayan na mga pera, malamang dyan, pati yung galing sa malinis, baka madamay pa. Di ba? Boss Mike, ay may maintenance. Wala akong maintenance. Sa edad kong to, 60, wala pa akong maintenance. Bigyan kita ng tip kailangan mo lang kailangan sa loob ng 1 linggo dapat mga 12 beses ka dapat hindi nawawala yun, dapat 12 beses. Yun ang magandang exercise. Kailangan yung exercise mo di ba? Tumagilid. Dumapa. Tumihaya. Ganon. Tumayo. Tumuwad. Magandang exercise yan, Maganda. Di ba? Kapag nag-exercise tayo, ganon. Dapa. Ganon, tayo. Ganyan, tuwad. Hey! Nanawagan naman ng ICI sa mga otoridad na magsagawa ng malalim na investigasyon sa biglaang pagkasawi ni Cabral na itinuturing central figure sa flood control investigation. Yun! Dale! Nasa evaluation period ang reklamong plunder na isasampa sana kay dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Pero nagbago ang takbo ng pangyayari nang bigla siyang matagpo ang patay sa bangin sa Cannon Road 2, Benguet, Cavite. Ayon kay Prosecutor General Richard Pagulyon, ipapadala sana sa Ombudsman ang evaluation para masuri. Kaugnay ito sa Ayan mga kababayan ko.
Ha? Parang magkamukha sila nung driver, ha? Alam nyo, minsan may kwento yan, ano? Mga kababayan ko. Minsan ang nakakatuluyan ng boss yung driver, ano? Uy, hindi ko naman sinasabi na ano, ha? Hindi ko naman sinasabi na silang dalawa. Hindi po ba, mga kababayan ko? Kadalasang ganun eh. Yung po ba nga nakakatuluyan ng boss na babae, yung driver. Oh, may kwento yan mga kababayan. Gusto nyo marinig? May kwento yan eh. Ay, sabi nga nung mga kababayan ko eh. Oo, nung attorney. Attorney, minsan kamukha ng driver yung anak. Diyos ko! Attorney Bueno, natutuwa ako. Nandiyan ka. May kakwento lang ako. Oo. Mga kababayan ko, may nangyaring ganyan. Oo. Kailan ba yun? Siguro ang edad ko noon nung pauso na yan eh. Kukwento ko lang, saglit lang to saglit lang. Mga kababayan ko, habang busy, yung kanyang asawang lalaki sa hanap buhay at negosyo para kumita ng mga pera at may provide yung pangangailangan ng pamilya. Mga kababayan ko, dahil yung asawa ay hindi nga marunong magmaneho, ito namang asawang lalaki kumuha ng isang driver, mga kababayan ko. Abay mga kababayan ko, siyempre, gwapo naman yung lalaki na asawa ng babae at maganda naman yung babae. Kumuha ng isang hindi kagapuhan, hindi, pangit, gano'n. Yung sa palingin natin masasabi mong hindi papatol. Yung pong babae, kasi nga maganda yung babae, tapos yung lalaking driver literal na hindi naman siya discrimination sa ibang mga kababayan ko. Sa loob lamang ng isang buwan, nagtataka yung kanyang asawa, dahil po lagi na lang lumalabas. Lagi daw po mga kababayan, kasama yung driver, dinadrive daw po kung saan-saan. Ngayon mga kababayan ko, eto na. Eto na mga kababayan ko, eto na. May pamilya, may mga anak, Siyempre, masakit yan, no? Mga kababayan ko, nangyari wala kumabit yung yung asawang babae sa driver. Hindi matanggap ng lalaki, guwapito yung lalaki. Kilala ko. Way back 1996 ito. Mga kababayan, ano yata ako niyan? College time ko. College po ako. Nung panahon na yan, nako, grabe mga kababayan ko yung away. Biruin nyo, nakita ko yung driver, talaga namang, nako! Mas gwapo pa po itong driver na ito. Malayong may itsura po itong driver ho ni Cathy Cabral. Yung pong driver ho, mga kababayan wala talaga. Alam nyo ang dahilan ng babae? Sabi ng babae, wala ka ng time sa akin. Laging ang driver ang kasama ko. Minsan nangangailangan din ako. Yang pangangailangan na yan, mga kababayan ko, kapag ka napagkwentuhan ng isang lalaki at isang babae, lalo't nasa isang lugar lang sila, tulad ng sasakyan, mga kababayan, napupunta sa yan kakaramdam ng kakaibang init sa katawan, Siguro mga kababayan, yung babae, dahil siguro hindi nadidiligan ng asawa dahil sa sobrang kabisihan, ayun, mga kababayan,
nakaramdam ng bogli. Tao ka na! Oh. Tapos siguro, ayun, no. Yung asawa mga kababayan, sa bahay lang yun. Hindi nakakalabas. Oo. Siguro, dahil yung laging kasama, yung driver, wala daw ano, di ba? Wala na, yun. Ayun na mga kababayan, hanggang sa sumama na sa driver. Ang masakit, hiniwalayan po ni Kuyang yung asawa, sumama sa driver, wala na. At saka ayaw na rin tanggapin nung asawa. Oo. Ayaw na. Sabi, wala na, naggawa niya na yan. Oo. Ganun na lang. Oo. Sabi, sa kabilaan, siyempre, merong sama ng loob. Sa kabila daw ng mga kababayan. Lahat ginawa niya sa pamilya niya. Sukdo lang, pabayaan daw niya yung sarili niya. Ngayon po mga kababayan, nagawa pa raw yun eh. Naiintindihan ko naman JC, yung ganun Kaya mga kababayan, sa napansin ko na to, baka mag-isip si Kuyang kanina kaysa nagse-self pity ka dyan, hindi rin naman pwedeng, di ba? Hindi naman malayo mangyari din. Malayo bang mangyari sa kanila? Di ba, no? Ha? Oh, yan! Ito na. Oh. Kasangkot ni Cabral sa katiwalian sa flood control projects. Aha. Magsisimula pa lang po sana yung preliminary investigation as Nako. far as the case na kinasasangkutan niya. Meron tayong ebidensya na nagtuturo din sa mga proponent na nakinabang dito sa Nako. mga projects na to. Bagamat wala pang formal na kasong kriminal na naisampa laban kay Cabral, maaabswelto na rin siya rito dahil sa biglaan niyang pagpanaw. Yan. Pero hindi raw ibig sabihin nito na hindi na pwedeng habulin ng gobyerno ang civil forfeiture at pagbabalik ng pera na posibleng iligal na nakuha ni Cabral. Patay. Paano na si Manong yan? Paano na si Manong? Matagal pa yung proseso ng mga bangko-bangko. So, ibig sabihin yan mga kababayan ko, kung babawiin man, yung mga pera-pera, mababawi pa eh. Hindi pa magagalaw ni Manong eh. Sakit, Sakit sa ulo ni Manong yan. Manong, paano na? Diba? Walang kawala. Di ba? So mga kababayan ko, malamang walang machichicha si Manong pa-victim. Walang matitira kay Manong pa-victim. Nako po. Kailangan lang natin dumaan sa proseso, mapatunayan yung mga ibang posibleng liability. Yung criminal liability, talaga sa ilalim ng ating batas at umiinog ng mga desisyon ng Supreme Court, extinguish talaga siya. Nako. Extinguish siya upon death of the accused. Nako. Ayon naman sa DOJ, hindi naman masyado makaapekto sa investigasyon ang biglaang pagkamatay ni Cabral. Hindi naman siya sasabihin na total loss, but it makes the work a bit more difficult now than it was before. Pero meron pa din namang ibang tinitingnan na anggulo ang ating mga investigador para alamin kung meron pang ibang pagkukunan ng impormasyon na maaaring gamitin at maging kapalit nung salaysay ni Yusek Cabral. Nako. Ayon sa Ito yun mga kababayan ko, mahihirapan na tuloy na tugisin si Pulong, Kaya nga mga kababayan ko, ako'y talagang nagdududa. Sa totoo lang, ako'y talaga'y dudang-duda. Our beloved Boss Mike Cervera!